kaya po binibigay ko po sa kanya. Kakain po, bago na pa ng bubong. Hindi na so, Ba't binigay mo sa kanya pera? Po, sabi daw po niya, give me your money daw po, kaya po binibigay ko po. Ano na? Sabi po kasi niya po, give me your money, kaya po binibigay ko po sa kanya. Give money. Kaya binigay mo sa kanya. Kaya nga, ikaw na mamalimos tapos binigay mo siya ng pera. Sabi po niya, give me your money daw po, di binigyan ko po. Pag ano po kasi pag may gano'n po, pag may kano din po sa akin po, nang give me your money, binibigyan ko din po. Binigay mo ng pera. At pinapalik po sa akin. Ba't kasi binigay mo yung pera mo? Wala ka namang pera. Binigay mo pa lahat ng pera mo. Hindi po, tapos pinalik din po sa akin. Binalik din. Opo. Kaya nga, 300 po yung binigay ko po sa kanya, tapos binalik po niya sa akin 500 po. bakit ibinalik mo, bakit binigay mo siya ng pera? Give me your money daw po, dadagdagan niya na lang daw po. Hindi, ang sabi niya, hindi yun. Ang sabi niya, give me your money. Sabi niya, give me your money. Wala siyang sinabing bibigyan ka ng pera. Hindi po. Oo. Yung isa pong kano po doon, Oo. binigyan ko ng 500. Binigyan niya po ng 500 yung nagbigay po sa kanya po ng 300, tapos binigay niya po ng 500. Pinagdagan po niya yung pera ko po para na kumakawin na lang po ako. Ba't ka na mamalimos? Mamas ko lang po. Mamas ko, tapos na Pasko. Hindi lang di po na pamaskuhan po ng Pasko. Alam ba ng nanay tatay mo na namamalimos ka? Ilan ba magkakapatid? Tatlo? Bakit di ka ba nag-aaral? Bakit? Ha? Ba't di ka na nag-aaral? Ayaw mo na mag-aral? Sobra din po. Pero ano sabi ng nanay tatay mo? Sabi daw po mag-aaral daw po ako. O ba't di ka mag-aral? Ha? Ba't di ka mag-aral? Ayaw mo na mag-aral? Sobra din po. Ano? Sobra din po. Susunod din po na ano po na ito, mag-aaral na din po ako. May problema ba yung mata mo? Yung mata mo may problema? Wala po, nakagat lang po na ipis. Kita ibis. Saan ka nakatira? Kamtin niyo po. Kamtinyo. At ilan ka magkapatid? Tatlo po. Tatlo. Tapos, araw-araw na mamalimos ka? Nakamagkano ka na? 300? Ayun pa lang pong barya pa lang po na yun. Sabi mo kanina 300. Hindi po yung matagal na din po yun. Oo. 21. Alam ba ng nanay tatay mo na namamalimos ka? Okay. Sige mo. Oh, Bait niya. Bueno, ano? bien, bueno. Bien. Yo le he pedido dinero, me da. Dar. Niloloko lang yung Joanna. Niloloko ng Joanna yung bata. Pengin pera, nangingis Joanna ng pera. Ibinigay ng bata lahat ng pera. Ginawa ng Joanna, kumuha siya ng pera, binigay niya sa bata. Ang bait ng bata. Bueno, no? Oh, muy bueno. La verdad. Bait ng bata. He recogido todo, me da. Oo. Binigay niya lahat ng yung pera ng bata. Sabi ni Joanna, loloko lang, pengin pera. Kasi namamalimos yung bata. Ngayon yung bata, sabing ganun, namamalimos yung bata. Ngayon sabi ni Joanna, money, wala raw pera. Ngayon, sabi ng Joanna, pengin pera, niloloko lang. Tapos binigay ng bata lahat ng pera. Ganun na Joanna, kung ng pera sa bag niya, tapos binigay niya. Ay, kabait ng bata na yun. Umalis na yung bata mga amigo ko, binigyan namin ng pera. Pagkain ko sana, kaso nga lang po kakakain lang daw niya. So, mukha naman nagsasabi ng totoo yung bata. Mukha namang
Kasi first time ko maka-encounter ng ganito na niloloko lang na bigyan mo ko ng pera, binigyan niya lahat ng pera niya sa alis siya. Sa akin, sabi ni Joanna, parang first time nandoon niya, napakabait to ng bata na to, kaya binigyan niya ng pera. Tapos po mga amigo, nakausap ko yung bata. Ang sabi ng bata ay yung kapatid daw niya buntis. Tapos yung kanyang nanay tatay ay nasa kanila. Ngayon, ang sabi sa akin namamalimos daw siya, nangihi daw siya ng pera kapag may time lang. Tapos sabi ko, kung gusto mo, kung may problem ka sa sa family mo, puntahan ko, or kung gusto mo mag-aral, pag-aaralin kita, sabi ko sa kanya. Pero gusto mo munang kausapin yung nanay tatay mo. Tapos sabing gano'n niya, wag na daw, pag ako okay at hindi ka kayang pag-aralin nanay mo, kung gusto mo ako ay kukunin kita, sabi ko sa akin bata gano'n. Sabi niya, hindi, mahal ko ang mga magulang ko, hindi ko sila iiwanan, sabi ng bata. So ang nakikita ko kasi dito ay yung kakatok-katok kasi yung bata kanina, hindi namin pinapansin. Tapos nakahiga si Joanna, ginawa niya, siya, tumayo siya, sabi niya, why daw, bakit daw? Tapos sabing ganun ng bata, nilagay niya yung parang baso niya. Tapos after ng mga amigo, alam nyo, sabi niya, money, give me your money, sabi ni Joanna. Tapos ibinigay niya lahat. Then after noon, nagulat kayong parehas kasi first time ngayon nung nangyari sa amin yung ganyan. Tapos ang pinakaano ko dito yung si Joanna, kinuwento ko sa kanya na ginagawa ng bata ito para sa magulang niya. So syempre, same with Wesley, ano din po mga amigo, parang nai-relate niya yung buhay nila before, kaya siguro si Joanna ay binigyan niya ng pera. So makikita mo talaga na kapag doon ka galing sa part ng buhay na ganun yung sitwasyon, makaka-relate ka. So tingin ko si Joanna nakarelate, kaya ganoon. Iba rin kasi din sa Pilipinas, di ba? Actually, sa totoo lang, hindi ako nagbibigay pagka mga lalaki. Meron lalaki nang hihingi before yung bata, pero hindi ko binigyan kasi malakas pa yung lalaki. Pero itong bata na to, I think hindi naman kawalan kung bibigyan ng ganung amount. Kumbaga parang okay lang kung bigyan ng ganung amount. Pero nakita ko sa mata ng bata na parang totoo naman, na nagsasabi ng totoo na kailangan niya ng pera. So yun, pero nakaka-relate ako kasi sa buhay ni Don si Joanna na before, di ba? Ganun yung kanyang na-experience sa family niya na walang-wala. Tapos kinuwento ko kay Joanna yung, kasi nag-usap ko ng bata walang camera. Kinuwento ko na ganito, sa Pilipinas, ganyan ang buhay, hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay may pera, hindi lahat ay kayang makaka-afford mag-aral, mga ganun. Yun po mga amigo, medyo na lang po ngayong araw na sa buhay ni Joanna na inilalagay niya yung sitwasyon niya sa bata na ito na nangangailangan ng pera. So yun po mga amigo, nagulat lang ako sa ginawa ni Joanna sa bata. Binigyan niya at sabi nga niya okay daw ba yung ganyang amount, sabi ganun. So una bariya binigay, and then pamaya-maya bumalik pa pag pinabalik niya. Tapos sabi ko, huwag mo nang bigyan, ako nang bibigay. Ito ginawa niya, binigyan ko rin. So yun po mga amigo, I pray sa bata na yun mag-aaral siya mabuti. Mag-aaral siya. Kaso ayun, sabi daw niya, kaya ayaw niya mag-aaral kasi binubuli daw siya ng mga kaklase niya. Ang sabi daw ay siya daw ay abnormal, or may problema daw sa pag-iisip. Kasi kinder lang po siya, hindi po siya marunong basa. Ganun po mga amigo. So nakakaawa, di ba? Pag ganung eksena na binubuli daw siya ng mga klase niya kasi nga raw siya daw meron daw sa pag-iisip, ganyan. Ay nako, ganun siguro talaga ang buhay mga amigo.
dapat maging grateful tayo sa lahat ng mga natatanggap natin. Maging grateful tayo sa mga nare-receive natin, whether malaki to o maliit. Ang isa sa blessing na dapat natin magpasalamat mga amigo ay yung meron tayong family na nagsusupport sa atin at nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Yun lang po ay dapat natin magpasalamat. So ayun po mga amigo, sa buhay po ng bata na yun, I pray talaga na maging okay siya. And then sa buhay ni Don si Joanna, I pray na kung ano yung meron siya ngayon, maging grateful siya at magpasalamat siya sa ating Diyos na naging okay siya ngayon. At hindi habang buhay ay yung sitwasyon niya before na mahirap ay ganoon pa din. Thank you so much po mga amigo at God bless po.